Kasi kung kami mag-asawa dating OFW. Nagsawa rin sa habol, part-time. Kung kasi kami OFW sa Europe. Europe? Ba't nyo iniwan ng Europe? Ang ganda ng Europe. Yan ang magandang tanong. No. Kasi karamihan kasi ng mga nagtatanong sa amin doon, pag daw iniwan namin ng Europe, samantalang laki ng sahod na, tumatakbo ka. Pero kasi sa buhay kasi ng tao, kuminsan meron kang hinahanap na parang kulang eh. Kasama po natin ngayon si Kuya Andrew Peña Katekram. Pababaho dapat kami dito sa sa bundok. Papaniko pala para kay Geraldine Viniegas. Yung ating pong isang estudyante na aabutan din ng pambili ng school supply. Kaso buti na lang natanong natin dito kay Kuya na saan sila ngayon, Kuya? Umahon po sila sa may kaingin. Kaninang umaga pa po. Bali po pagkalalakarin nyo, mga kalating oras po, extra challenge siya dahil nga po paahon, meron din naman pababa, tapos po nagpuputik ang kalsada. Marapat po, pagka umahon doon, dapat po talaga papaaga pa. Para po pagkadating doon sa pwesto nila sa may kubo, mga bandang alas 8 na po sila nakapagpahinga na bago gumawa po. Hinahabol ko yung pasukan Katekram, kaya ho tayo nandito para pambili ho ng school supply. Kaya ho pala sabi ni Kuya Andrew din kanina, kaya sila din nag-iikot, nagkakaingin dahil para sa... Habol po sa ng pambili ng mga gamit nila sa school supplies. School supply. Dahil nga po kasi yung pamilya na yun, ano bang tawag dito? Kumbaga sa kung mano kay isang kahig, isang tuka sila tatlong kahig. Bago tuka. Talagang hirap po sila talaga sa buhay. Kaya yung mga tulong po sa kanila malaking bagay po sa kanila. Lalo sa papuron, makapagpapatuloy pa ng pag-aaral ng bata. Tuloy-tuloy lang siya hanggang mairaw sana ng ama niya. Sayang po kasi yung talento ng bata. Isipin nyo Katekram, grade 6, 21 medals o 31, Kuya Albert? 21 medals, ganun siya. Ganun kagaling Katekram. Ngayon, Katekram, binilang ko siya ng lagay ng damit kasi nakita ko lagayan lang po niya ng damit. Box. Dati, karton pa Nangihingi lang po dito ng pagka namamalingkit dito at bumaba. Yung pong karton na lagayan ng mga grocery dito, yan po ang hinihiram lang nila kumisan Hindi pala hinihiram, hinihingi na rin. Dahil nga po kumisan yung mga damit din nila kung saan din naman nakalagay. Kaya ginagawa nila para maging organisado. Ngayon, nakabaksa lang siya. Tsaka malaking tulong po kung meron silang ganyan na klase kasi po kung sakaling mag-ulan man, lalo po ngayon papasok ang tag-ulan. Yan po kasing bahay nila kung nakita naman ninyo bahagya lang nahanggi pasok talaga yung tubig tubig ulan Ano siya anong tawag doon? Sawali? Sawali po ba ang tawag doon? Sawali nga po. Pero kumbaga sa bahay yun ang pinakamababang uri ng bahay. Kumbaga po, buti lang sa walang bubong na masisilungan. Kumpara po doon sa mga nagkaalat sa mga bangketa lang na natutulog, kung saan mga establishmento lang nakikisuyo. Maiyam na rin po yung may sariling bubong. Kaya lang po, bubong lang na ituring, pero hindi pa po siguradong safe siya para sa pamilya. Yung pag-pray natin Katekram, na kahit pa paano, mapatibay natin yung bahay nila. Pero sa ngayon, inahabol natin Katekram, yung gamit po sa school, tsaka itong lagayan po ng damit po nila. Kaya pinakiusapan natin si Kuya Andrew. Kanina nga sila doon, may kausap. May nagsisensus. Census po. Nintay lang natin matapos para kung maiwan na lang natin kay tata kay kuya yung box at saka yung pambili ng grocery. Kasi gusto naman naming magpunta sa bundok kaso daw. Extra challenge po talaga. Dahil bukod sa naghahambalang po yung putik, may mga bato po kasing bumaba sa mismong daraanan, makapukon kayo, mga sugat pa mga talampakan ninyo dahil po yung pagka bumabaybay kayo na ganyan,
Pumipili lang po kayo ng mainam na apakan. Yung pong tsinelas, hindi po tatagal. Kaya po kami, halos karamihan, nakabota. Sabi ko kung may mabibilan na bota dito, wala daw po. Wala po sa bayan. Asakuan pa po, sa mismong Sibol pa. Susunod pala, dapat may bota tayong dala talaga, Kuya August. Dapat po. Pero, Katekram, bigyan ko kayong update doon sa dinala naming school supply. Pang ilang estudyante yung Kuya August? May mga dinala na, ha? 50. Kasi, 50 ba? O... Kasi yung estudyante ko dyan sa grade 1 to grade 6, wala pa ho yatang 50. Maaari po kasi sa pagkakatanda ko, dati po kasi itong eskwela na to, nasa 2 klase lang sila. 2 section. Buti nga po ngayon kahit na paano, sa tulong po ng pamalambayan ng DRT, ayan, nagkaroon ng grade 4, yung ngayon papatas pa. Kaya lang po, yung pinagkukuhanan din naman ng kabuhayan dito ng mga naabutan namin, dahil nga po umaasa lang halos sa kung anong kaingin, masagwa mong sabihin po, kulang talaga. Yeah. O dahil nga po tulad nila, imbis na makapag-prepare po sila ng mga dapat na ibibili pa nila ng mga gamit pang school supplies, doon sa ilalaman sa channel lang po ang inuuna. Yun nga po. Sabi nga po ni teacher, may kausap po kami dyan, may mga stock po tayong pang school supply dyan, pero ginawa na ho natin 50 na pang 50 na estudyante. Ano yun, basta isang, may naka-ano na rin ho yun, naka-envelope na rin po yun, mga papel, ballpen, lapis, notebook. Yun, ang kulang na lang po yung mga mga tsinelas na request. Ano pa? Yung mga solar, ano po, ganun. Kung maaari po, ako nga. Sa akin lang po, nasasaga ng akin. Dahil nga po karamihan ng mga bata dito, yung may mga nasa medyo malalayong bahagi. Ang isang kailangan po talaga yung kapote. Kasi po, pagka may school supply sila, at nasa bag naman, kung abutan po sila ng ulan, hindi rin po sila papasok dahil nga po inaalala nilang mabasa po gamit Kapote nga, no? Napakaganda ng nisa. Kapote po ang pinakadabis dahil nga po kahit na, halimbawa po, naka-badpack siya. O kahit na kalakasan ng ulan, magsisipag na pumasok pa rin ng bata dahil alam niya yung gamit niya, naka-safe naman. Okay. So, yung bota po kasi kahit na pagkadating nila dito, maghugas lang ng paayan, okay lang naman po Pero po yung school supplies, yun po talaga dapat masinop siya. Kahit nga po sino sa atin, pagka nabasa na ganyan yung mga gamit natin, ano ba ang tawag dito, yung nawawalan ka na rin ng gana dahil lahat ng ginawa mo, lahat ng sinulat mo, pagka nakita mong basa, parang walang gana dahil nga po basa Yung pinaghirapan mo, nabasa lang. Halimbawa po, yung pinagpuyatan mong homework, abay kung kalahating gabi mo siyang pinagpuyatan, tapos yung mababasa ng pagkaumaga, sayang din mo po yung effort nila. Yun lang po, yun po kasi para sa akin lang naman po, no? Dahil kung may school supplies, dapat safe din naman siya. Para sa akin po yung kapote mo. Kapote. Opo, gamit po nila. Kasi ako Kuya po, Drew, paano po? Saan natin lalagay yung... dito lang po. Kasi po ako, kahit na nasa kaingin ako, ito meron talaga akong kapote talaga nadala. Magkano niyo binili yan, Kuya? Naku, ikuan po. Bigyan lang po sa akin to ng utol ko sa baba, sa Pampanga. Dahil nga po sabi ko sa kanila, ako na hirap kumisa sa budget. Ito. Kaya nga po ito, lagi kong dala-dala. Basta't ako, kahit nababad ako ng pawis, may pa rin yung pagka nabutan ka ng ulan, may pansilong ka sa likod. Hindi, at saka mahalaga po yun. Sa payong mo, tsaka maganda payong, at saka Okay. Ay, mga kalali. Talagang mga yaya na kakanyang soy. Nagpapagawa ko pala kay bahay. Di sa bilas ko yan. Ang
dami mo palang kahoy dito eh, no? Nagpa-harvest kasi ako ng kahoy dahil nga gagamitin doon sa bahay ng bilas ko. Paano po Kuya Andrew? Yung ko sa inyo yung ano? Opo, sige po. Ano? Ayaw mo ba? Dami regalo ng bata. Hindi po. Maliit na bagay oh. Kasi pinagbubutihan naman po sa pag-aaral niya. 1, 2, 3, 4, 5. Malaking bagay po to sa kanila. Oh. Kuya Andrew, thank you ah. Sige po. Ano na lang oh. Ang hirap po nito, kung ano sana kahapon o makalawan, no? Ikon po kasi matindi ulan dito nung 2 araw na po eh. Kaya nga po kaninang umaga, medyo na rin po paano. Kaya bumaba sila ng mabilisan. Kumbaga sisingit lang po. Okay, nisip siguro nila yung ano talaga, ibang pangangailangan. Pero yung school supply, kahit pa paano, nag-ano na po ako dun sa school. Mga pang 50 estudyante po yun. Ang malaking bagay po. Dahil nga, ako po pero kasi... yung ano po, yung request ni teacher, yung mga solar pa, tapos yung tsinelas. Dahil kailangan kasi dito. Kasi kami, sa baba ko mo kami nakipamahay lang dito, no? Marami kami nakakita dito na parang huli sa panahon. Tulad nga, kaya naman nila kung minsan na magganito, magganyan. Kaya lang, ang nakita ko, kailangan mo talagang unahin kung ano ilalaman mo sa tiyan mo bago yung libro, idadamit mo. Kumbaga, una yung sikmura, bago yung kung ano man yung ibabalabal mo sa katawan mo. Nakwento nga ho sa akin, bago daw po muna bumili ng lapis, ballpen, o papel, yung ano na nga muna, yung pagkain mo muna. Pang-ulam muna, pantawid gutom. Ganun ho siya ka, Telegram. Ganun kahirap ang kalagayan po ng mga ibang. Hindi naman po lahat. Kasi nakita ko naman dito, yung iba naman medyo kaya-kaya naman po. Opo, pero ako po kasi sa halos nakakatatlong taon na, halos higit 3 taon na ako dito, nakita ko yung hirap ng buhay dito, hindi katulad nung ako kasi nasa Pampanga kami. Umahon lang kami talaga rito para lang, kumbaga, maiba yung kapaligiran namin. Kasi sa baba kasi nakakasawa yung sasakayan, ingay. Kaya kami umahon dito. Dito kasi, tulad yan, naka-solar kami. Doon ang iigiban namin. Wala na kami inintinding maraming bill. Tapos yung pang-araw-araw na pang-ulam namin, umaasa kami sa mga gulay, mga talbos, mga kalabasa. Mas healthy po yan, Kuya Andrew. Kaya nga po kami, dahil nga po sabi ko, subukan naman ako natin yung other side ka ako ng buhay. Yun nga, baka ako dito lumabas uli ka ako yung mga talent natin. Baka ako, pwede natin ka akong matulungan yung iba, kung hindi makaudo sa material na bagay, magabayan lang sila. Dahil nga dito nun, ang hirap kasi sa kalsada. Kaya komunikasyon dito, pati yung ibang mga gamit, huli na nakakarating sa kanila. Kumbaga sa bata late bloomer na sila. Hindi maka-adapt sa bagong progreso sa baba. Ano pong pagkakakilala niyo doon sa bata, Kuya Andrew, kay Geraldine? Okay naman siya. Kundi ako actually nga, nakakatawa man eh. Kailan pa lang nabinyagan yung bata na yun. At ako pa nanghininong. Ewan ko ba, pinagkatiwala sa akin ni Kuya Ninong pala kayo. Inanak niyo pala siya. Bali nung kwan pa lang. Ang galing Telegram. Parang ang liit ng mundo. Yung nalapitan pa ho natin, yung napagtanungan natin doon, bago tayo magpunta sa bundok. Ninong pa ho ni... Sa Binyag. Matanong ko pala, saan ho yung asawa niyo? Nasa Pampanga. Di niyo kasama dito. Diba, naikwento ko, dati kami nasa baba, umahon lang kami rito para nga subukan yung bagong kwan ng buhay. Kasi kung kami mag-asawa dating OFW. Nagsawa rin sa habol, part-time. Kung kasi kami OFW sa Europe. Europe? Ba't nyo iniwan ng Europe? Ang ganda ng Europe. Yan ang magandang tanong. No. Kasi karamihan kasi ng mga nagtatanong sa amin doon, bakit daw iniwan namin ng Europe samantalang laki ng sahod na? Tumatakbo ka.
Pero kasi sa buhay kasi ng tao, kuminsan meron kang hinahanap na parang kulang eh. Kasi sabi ko nga kay Mrs., total ka ako, meron na rin tayong naipundar na konting palayan, konting dito, lupa. Uwi na kako tayo. Para kaka naman, kahit na pa paano, yung dulo ng buhay natin kako mapagyaman natin. Ayun nga, iba rin yung pagka bumababa ka, makikita mo yung mga kapatid mo, yung mga pamangkin mo. Habang nag-uuntaan kayo, magbukas kayo ng isang bote ng inumin, palitan kayo ng kuro-kuro. Yung kako ang kulang sa atin, yung kako ang hindi napaghandaan ng ibang OFW. Kami naman, nag-invest na kami na nag-invest. Hindi na namin inisip kung ano yung itatapal namin sa damit namin, o kaya yung mga latest gadget. Hindi na namin inisip yan. Investment. Nung makabili nga kami ng pwesto rito, ayun kako, testingin natin kako yung other side. Total kako sanay naman kako tayo sa luho na konti. Adi, tradisyon kako. Baka kako yung hinahanap kako ng kaluluwa natin. No, kuminsan kasi, pagkasawa ka na sa mga ganyan, yung bang pagka nahiga kayo, marirelax ka, wala kang isipin maraming bayarin, mga bills, pagka nakakain ka ng 3 beses, okay na siya, mahiga kang payapa. Na hindi mo isipin na maaaring maluban yung bahay mo, maaaring maraming aksidente. Dito kasi siya, normal lang siya. Parang bumalik ka lang sa medyo umurong lang ng konti. Saan po kayo sa Europe, kuya? Sa Italy. Ang ganda ng Italy. Kaya nga, nung makapagpundor kami ni Mrs., dahil nga kung kami, laging takbo, pagkagising sa umaga, takbo, hindi na kami nakikita ni Mrs. Dahil kasi ako, meron akong panggabi na ina-assist na matanda. Dapat alas 8. Caregiver din o kayo? Oo. Tapos alas 8, andun ako sa Ali. Baba ako ng bago alas 6. Magkikita lang kami ni Miss sa bahay. Maghihiwalay naman kami. Pagka mananghali, magkakasalubong kami. Apo. Pagkagabi, doon lang kami kumakain na sa bahay. Apo. Ilan taon na kayo sa Europe, Italy? Halos 10 taon. Pero si Mrs. 20 years mahigit. Katagal. Ilan po anak niyo? Nag-isa lang. Isa. Ilan taon na po siya ngayon? Bali, nung February 14, 9 na siya. Bata po kasi pala, nagkapanag po kasi kami ni Mrs. May mga edad na. Bali si Mrs. nung nanganganay nga, 45 na siya, nanganganay. Naipanganak yung panganay namin dito sa may San Fernandino, sa Pampanga. Nung nga mailuwal si Apollo, tuwang-tuwa ang mga nurse sa kanya. Abay ka ako, bakit? Nagkaroon daw sila ng pag-asa dahil karamihan kasi ng nurse, 38, 39, si Mrs. 45 nanganganay. Kaya malaking pag-asa kanya. Kaya sa amin naman mag-asawa, malaking biyaya dahil sabi ko kung lahat ka ako nung pera hawak mo, kung wala ka namang anak, wala kang mapagbibigyan. Sabi nga ni Mrs. nung minsan, bumalik ka kaya ako sa Europe. Nagre-reklamo yung anak namin. Kahit daw bigyan siya ng milyon-milyon, ayaw niya. Iba yung kabanding mo yung anak mo, pamilya mo. Kaya kami, nung pagkatapos namin mag-for good na dito sa Pilipinas, yan ang hinarap nga namin. Ngayon, nagbubukas kami nga ng ibang mga trabaho dito na sana nga kahit na paano makatulong sa mga taga-kasityo namin. Target namin. Naano ako doon yung mga nakaprepare namin ng mga gulayan, mabigyan sila ng arawan na trabaho. Mabalik po ako ng konti. Sabi niyo kanina, pagyamanin yung natitirang buhay. Parang ganon. Oo. Paano po ibig niyo sabihin doon? Nakikita naman natin sa mga social media, sa mga... kumisan, ang isang individual malakas ngayon. Bukas mahina na. Kasama mo sa huntahan, sa inuman, pamaya-maya, mababalitaan mo na aksidente. Ibig sabihin, yung buhay kasi kuminsan hindi natin hawak. Kaya nasabi kong dapat natin pagyamanin yung mga nahuhuli. Yung mabuhay ka kada hapon na payapa yung isip mo, payapa ang kalooban mo, yun ang isang yaman. Ilan taon na ba kayo, Kuya Andrew? Ay, matanda na. Meron na ba kayong 45? Ay, lagpas pa. 1973 ako, 51.
51? Oo. Ba't wala ako sa itsura nyo? Nako. Paano? Oo. Ay, nako. Kuya Andrew, napakaganda po ng ano nyo, ng mindset po nyo. Ano. Yan po yung tinatawag na yung contentment, di ba po? Kasi pagka kasi nag-retire na kasi ang isang individual. Halimbawa, palagay na nating OFW, kaya nagtatrabaho sa gobyerno, no? Pagka nag-pension na siya, dapat kumuha naman siya ng buhay sa farm. Yung kahit na konti yung pension niya, pwedeng magsapat para doon sa pantos niya, sa gastusin, sa pang-araw-araw niya. Kasi nakita ko kasi sa labas ng bansa natin, marami akong nakakita ng mga nakakaedad sa Europe. Parang wala akong nangyayari. Pagka umuwi sila, nagkaroon nga sila ng pension, no? Pero yung pension nila para sa gamot at hindi na nila ma-enjoy. Pagka kasi inisip mong, kailangan ko muna magpayaman, kailangan ko na maraming pera. Yeah. Ang tanong dun hanggang kailan ka haharap na maraming pera? Pagka ang katawan mo suko na, pagka ang katawan mo maraming nararamdaman sakit, doon ka palang matitigil. Pagka nagkasakit na tayo, yung perang kinita mo, ipandudugtong mo naman ng buhay mo. Hindi mo ma-enjoy. Yeah. Kaya dapat, habang malakas ka, i-enjoy mo na. Kaya lang, ang ginawa namin sa Europe, talagang higpit ng sinturon. Hindi kami nakasabay sa agos ng buhay doon. Yeah.